Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 241. Ang Phoenix Vanguard ay wala sa akin. Hoy, Muherf asterisk Sacker. Bakit ang bilis mong tumakbo? May balak ka bang mabangga sa isang kasal? Tawag ni Vera, hawak-hawak ang kanyang hinihingal na tiyan habang pinagmamasdan ang umaatres na figure ni Marshall. Marshall, hintayin mo ako. Nabasag na naman ang takong ko. Sa tunog ng boses ni Vera, sa wakas ay napagtanto ni Marshall na iniwan niya siya. Tumalikod siya at nagmamadaling bumalik sa gilid niya. Pang-aasar ni Marshall, bro, saan mo nabili ang sapatos mo? Nalaglag tuloy. Yumuko si Vera at sinipa ang kanyang high heels. Earn it. Isang kaklase ko na isang e-commerce reseller ang nagbenta sa akin, sagot niya na halata sa tono ng pagkadismaya. Sinabi niya sa akin na ang mga sapatos na ito ay idinisenyo ng mga nangungunang designer sa mundo at isa ng A-kind. Bumili ako ng 20 pares ng sabay-sabay. Sinulyapan ni Marshall ang namamagang bukong-bukong ni Vera, pagkatapos ay ang sirang takong ng kanyang sapatos. Magkano ang halaga ng bawat pares, dahil bumili ka ng 20 ng sabay-sabay? $150,000 bawat isa. Sinipa muli ni Vera ang sapatos, sa sobrang inis. Wow! Ang dali mo talagang lokohin. Inilibot ni Marshall ang kanyang mga mata. $150,000 bawat isa, ha? Saktong inalalayan niya si Vera na tumayo at aalis na sana, napansin niya si Talia na sumusugod sa kanila mula sa malayo. Marshall, tumigil ka nga dyan. Kailangan mong managot sa ginawa mo sa akin. Pananagutan. Para saan? Napaawang ang bibig ni Marshall. Ang gulo talaga ng mga babae. Sinaman siya ng tingin ni Vera at nagtanong, malamang dahil nagkamali ka sa pagkakahawak sa dibdib niya. Sumulyap si Marshall kay Vera. Ano ang sinusubukan mong gawin? Mabilis na hinawakan ni Vera ang kwelyo niya. Marshall pursed his lips and asked, seriously. She clung to me over that little issue. Bilasan mo na. Kailangan na nating umalis. Kung mahuli tayo ng tigre na iyon, malaki ang gulo natin. Bago pa maproseso ni Vera ang nangyayari, sinabunutan siya ni Marshall at tumakbo patungo sa parking lot. Marshall, ka. Magkakasakit ako. Inihagis niya si Vera sa kotse, at muntik na itong masuka. Noon lang niya napansin na gulo-gulo na ang buhok nito mula sa galit nilang pagtakbo. Nanlilisik na ngayon sa kanya ang malabo nitong mga mata. Nahuhumaling si Talia sa career niya. Hassle ang pagsalimuot sa kanya, kaya naisip ko na mas mabilis akong tumakbo kasama ka, paliwanag niya. Itinaas ni Vera ang mahaba at maputlang binti at sinipa si Marshall. Hindi mo na kailangang tumakbo ng napakabilis at iwanan akong nakabitin ng ganyan. Ako. Hinawakan ni Marshall ang kanyang paa at inilabas ang isang pares ng sapatos para sa kanya. Hinimok niya, eto, ilagay mo ito. Binili mo ba ito para sa akin? Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Vera habang nakatingin sa kulay abong sandals. Tuwang-tuwa siya. Kailan ba nagsimulang magmalasakit sa akin ang lalaking ito? Talagang nahulaan niya na ang aking mga takong ay madalas na masira at nag-iingat ng isang ekstrang pares ng sapatos sa kotse para sa aking kaganhawahan. Ano ang ibig sabihin nito? Hehe, ibig sabihin dapat importante ako sa kanya. Mabilis na isinuot ni Vera ang sapatos. Pakiramdam nila ay para silang mga bangka sa kanyang mga paa, masyadong malaki ang mga ito. Napakalaki ng sandals. Kasya ito sa iyo. Hehe, pero gusto ko sila. Basta binili mo para sa akin, mahal ko sila. Tandaan mo, 36 ang size ko. If you buy me shoes next time, get that size. Pinapanood si Vera na tuwang-tuwa na nagsuot ng malalaking sandals. Naisip ni Marshall sa kanyang sarili, napakagandang ugali ng babaeng ito. Nasabi ko bang binili ko ang mga ito para lang sa kanya? Ang mga sandals na ito ay talagang isang bagay na nilagyan ni Rita para sa kanyang sasakyan noong nakaraan. Sino ang nakakaalam na ang isang simpleng pares ng sandalyas ay maaaring magdulot ng labis na kagalakan? Masyado siyang inosente para durugan ko ang pangarap niya. Well, I didn't buy them.
Nasa kotse lang sila, kibot balikat ni Marshall. Pinandilatan siya ni Vera at Bamulong, "Bad guy, hindi mo ba kayang itago yan sa sarili mo? Hindi mo ba ako kayang maniwala na regalo sila sa'yo?" Marshall, J** ka. Talaga. AJ** ako sa pagiging honest ko. Biglang itinuro ni Vera ang kaliwa at sinabing, "Susundan tayo ni Talia." Natigilan si Marshall. "Si Talia yon, sige. Bakit hindi niya napigilan ang pagsusumamo sa akin?" Agad niyang pinaandar ang sasakyan at mabilis na lumabas ng parking lot, patungo sa southern suburbs, naiwan si Talia na nakatayo doon sa estado ng pagkalito. Ang nakaligtas na mamamatay tao ng Dark Knight Alliance ay tumakas sa restaurant at tumakbo patungo sa timog ng ilang minuto. Nang malaman niyang walang humahabol sa kanya, sa wakas ay tumigil siya, yumuko, at napabuga ng hangin. I-click. Dalawang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang bumalot sa kanya. Hindi na kayang tumakbo. Bumaba si Marshall sa sasakyan, dahan-daang naglakad papunta sa kanya. Ang assassin ay desperadong sumandal sa gilid, sinusubukang iwasan ang liwanag, ngunit nakita niya si Marshall na papalapit na nakangiti. Iniangat ng hangin sa gabi ang maluwag na damit ni Marshall. Ang suot na dragon dagger na nakasabit sa kanyang baywang ay kumikinang na may nakasisilaw na gintong liwanag. Isang gininto ang dragon ang nagpaikot-ikot sa ethereal space, lumilitaw at naglalaho na parang isang mirage. Pumikit ng gusto ang assassin, nanlalaki ang mga mata. Ang ilusyon ng dragon ay nawala sa kanyang harapan. Maaaring ito ay isang hallucination. Sa paglipas ng mga taon, isang nakakatakot na tsismis ang kumalat sa buong mundo ng kadiliman. Sino man ang nakakita sa kakaibang dragon na ito ay hinatulan ng kamatayan ni Divine Drakebane. "Lord Drakebane, nakatanggap ako ng ilang maling impormasyon. Paano ako mangangahas na kumilos laban sa iyo?" Ang mapatla ang balat, maikling nasa katanghali ang gulang na lalaki ay gumawa ng desperadong pagsusumamo. "Pinadala ka ba ni Drogo from Phoenix Vanguard?" Tanong ni Marshall na bahagyang nakasimangot. Years ago, nang mag-isa siya. Humarap sa Phoenix Vanguard, si Drogo at ilang makapangyarihang miyembro ng Phoenix Vanguard ay nagawang makatakas sa kalunos-lunos na kapalaran dahil nagkataon na wala sila sa punong tanggapan. Ngayon, sa pagbangon sa posisyon ng Dragon Leader, nakipagtulungan ba si Drogo sa Dark Lord para sa paghihiganti? Gayunpaman, nagpadala talaga siya ng mga kaawa-awang tao para kunin siya. Hindi ba dapat magpadala si Drogo ng kahit ilang high-level masters para harapin siya? Ang kanyang paglipat ay labis na kumpiyansa. Ngayong dumating na tayo sa puntong ito, ano ang mahalaga kung sasabihin ko sa iyo? Huminga ng malalim ang assassin, sa pag-aakala ng poster na parang handa ng mamatay. "Divine Drakebane, inaamin ko na magaling ka. Ngunit sa pagkakataong ito, inarkila ng Phoenix Vanguard at Dark Lord ang mga nangungunang organisasyon ng assassin sa mundo upang magsagawa ng walang katapusang pagtugis laban sa iyo. Wala kang matatakbuhan. Hindi ka magiging kasing swerte mo ilang taon na ang nakalipas. Kahit na ang pinaka-nakakatakot na organisasyon ng assassin, si Wolfshade, ay nag-anunsyo ng pagbabalik nito upang kolektahin ang iyong bounty pagkatapos manatiling tulog sa loob ng halos 50 taon. Ang Soul Collector, na kilala rin bilang Dark Wolf of Wolfshade, ay nakarating na sa Harmon Field. Minsan siyang tumawid sa mundo ng kadiliman ni Essia. Walang nakaligtas ng higit sa 2 minuto sa ilalim ng kanyang pangil. Tumaas ang isang kilay ni Marshall at nagtanong, "Nako, parang si Drogo naman ang nagpupuyo sa sarili, ha?" Sobrang pagmamalabos niya yata sa sarili niya. Para sa akin, ang Phoenix Vanguard ay walang iba kundi isang grupo ng mga langgam. Nang mapansin na hindi pa kumikilos si Marshall, biglang gumawa ang assassin na iyon ng kakaibang sandata na parang maliit na kanyan. Itinutok niya ang sandata kay Marshall at pinaputukan. Boom! Isang bala na kasing laki ng handball ang lumipad sa direksyon ni Marshall. Ang sandata ng assassin ay isang espesyal na idinisenyong close combat killing tool, katulad sa prinsipyo ng isang light rocket launcher. Sa layong 30 talampakan, maaari itong maghatid ng mapangwasak na kapangyarihan.
Ang isang solong round mula sa naturang sandata ay maaaring pumutok sa isang leon sa mga piraso. Naniniwala siya na hanggat may pagkakataon siyang mag-shot, hindi mahalaga ang lakas ni Divine Drakebane. Man. Gumagamit sila ng mga basurang ganito para subukang patayin ako. Sa pagharap sa higanteng bala na mabilis na patungo sa kanya, ngumisi si Marshall at itinaas ang kanyang Dragon Dagger na may pang-aalipusta. Sa ilalim ng malakas na aura na nagmumula sa Dragon Dagger, ang higanteng bala ay nagsimulang umikot at nag-redirect sa sarili, ngayon ay dumiretso na patungo sa assassin. Demonyo! Boom! Isang ambon ng dugo ang sumabog. Nilipol nila ang mamamatay tao, na wala ni isang pirasong naiwan. Pinagmasdan ni Marshall ang eksena sa kanyang harapan, isang malamig na kislap ang kumikislap sa kanyang mga mata. Nagpasya siyang maaga pa. Ngayong gabi, susundan niya ang Soul Collector na iyon. Kabanata 242 Claim Me Tonight. Ibinigay ni Talia ang insidente sa Hotpot Haven sa lokal na pulisya. Di nagtagal, nakatanggap siya ng classified intelligence mula sa kanyang dibisyon. Ang nakakagulat na balita ay tumama sa kanya, kung saan ang target ng isang international assassin ay walang iba kundi si Marshall. Natigilan si Talia. 13 nangungunang international assassin ang ipinadala upang puksain si Marshall. Ngunit bakit ang mga piling mamamatay tao na ito ay nakatutok sa kanya? Nagsilbi si Marshall bilang isang project president sa ilalim ng Dawn Group. Ano kaya ang posibleng ginawa niya para mabigyan ng ganoong atensyon? Si Darkwolf at ang Surgeon ay kabilang sa mga naroroon. Ang kanilang paunang bayad sa pag-hire ay nakakagulat na $500 milyong, at ang bounty para sa pagkumpleto ng misyon ay maaaring lumampas sa 1 bilyon. Hindi lamang iyon, ngunit mayroong 13 sa kanila. Nagtanong ito, anong uri ng tao ang maaaring mag-utos ng napakaraming talento? Nagtitiwala si Talia sa sarili niyang kakayahan, ngunit naunawaan niya ng husto na hindi siya katugma sa alinman sa 13 kilalang mamamatay na ito. Gumalaw sila na parang mga anino, tumatama ng walang babala. Sa loob ng maraming taon, hinahanap sila ng Interpol, gumagasta ng hindi mabilang na mga elite na mapagkukunan, ngunit dumating na walang dala. Maraming ahente ang misteryosong nawala sa proseso. Ngayon, sa pagpasok ng 13 assassin sa bansa upang manghuli kay Marshall, ang Pambansang Departamento ng Seguridad ng Draconia at ang pandaigdigang komunidad na nagpapatupad ng batas ay nasa mataas na alerto. Ang kanyang dibisyon ay nagpadala ng 20 espesyal na ahente sa Harmonfield upang tulungan si Talia sa pagharap sa kagyat na sitwasyong ito. Matapos makitungo sa assassin mula sa Dark Knight Alliance, bumalik si Marshall sa kanyang sasakyan. Pagkatapos noon ay mabilis niyang pinakawalan ng acupoints ni Vera. Nasaan? Nasaan ako? Ipinikit ni Vera ang kanyang inaantok na mga mata, natulala pa rin. Nakatulog ka, sabi ni Marshall, pinaandar ang sasakyan at inabutan siya ng bote ng tubig. Habang humihigop ay mas naging alerto si Vera. Sinulyapan niya ang kanyang gusot na kasuotan at nagtanong, Marshall, ikaw ay makulit. Wala kang ginawa sa akin, di ba? Paano ako nakatulog? Nag-isip siya, nalilito pa rin. Mabilis na sinulyapan ni Marshall ang mahaba at makatarungang mga binti ni Vera. Sabi niya, gabi na, iuuwi na kita. Nasa unahan lang ang opisina mo. Ihahatid na kita para makapagpahinga sa guest room ng kumpanya, mungkahi niya. Sige, bamantong hininga si Vera, iniunat ang likod at minamasahe ang leeg. Marshall, bakit parang pagod ako ngayon? Ang sakit ng likod at binti ko. Sigh. Baka sumama ka sa akin ngayong gabi. Mabibigyan kita ng konting reward, casual na sabi ni Vera. Isang reward. Anong klaseng reward? Maingat na tiningnan ni Marshall ang dalaga, na lumapit sa kanyang mukha. Naramdaman ni Marshall na may iniisip siya. Tense siya, at hindi napigilan ni Vera na matawa. Pagkatapos ay itinukod niya ang kanyang mahahabang binti sa dashboard, iginagalaw ang kanyang malambot at maislan na mga paa. So, what do you think? Are my legs and feet pretty? Pang-aasar niya. And look at my nail polish. Ang ganda, di ba?
Natagpuan ni Marshall ang kanyang lalamunan habang nakatitig sa mga magagandang binti. Ang mga binti ni Vera, walang alinlangan, ay katangi-tangi. Nang makita ang awkward na ekspresyon ni Marshall, napahagijek siya. Ang reward na sinasabi ko ay masahe, kalokohan. Magmamasahe ka para sa akin. Hahaha. Bahagyang nanginig ang pagkakahawak ni Marshall sa manibela. Vera beamed at him, amused. Geez, tingnan mo. Akala ko wala kang nararamdaman para sa akin. Isang sulya pa lang sa magagandang binti ko, nanginginig na ang mga kamay mo. Tignan natin kung madudugo ka sa ilong kapag pinamasahe mo ako mamaya. Makalipas ang 10 minuto, nakarating na sila sa Silva Tower. Napilipit ko ang aking bukong-bukong. Kailangan mong buhatin ako, sabi ni Vera, pinalawak ang kanyang mga braso. Saglit na nag-alinlangan si Marshall ngunit sa huli ay sinalo siya. Ipinulupot ni Vera ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, ang kanyang nakakaakit na mga mata ay nakatutok sa kanya. With a playful grin, she whispered, "Tonight, you should claim me." Hindi siya pinansin, pumasok si Marshall sa elevator. Iba ang pakiramdam ng malapitan, na nag-aapoy sa mga emosyon sa loob niya. Ang lambot ng kanyang katawan ay parehong nakakakilig at nakakadistract. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Hihihi. Mapanuksong pinagmasdan ni Vera ang nagkukunwaring pagwawalang bahala ni Marshall na may kasamang mapaglarong ngisi. Paglabas nila ng elevator, bumangga sila kay Sarah, na nakatira sa mga guest room ng gusali. Marshall at Vera. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Panimula ni Sarah na nanlaki ang mga mata. Agad namang pumikit si Vera na nagkunwaring tulog. Oh! She twisted her ankle, and I'm just bringing her back. Awkward na paliwanag ni Marshall, walang tigil sa pagpasok sa executive suite ni Vera. Isinara niya ang pinto at marahang inihagis si Vera sa maluwag na sofa. Tara, paile lang yan. Aminin mo na lang hindi ka talaga tulog, aniya. Nakahiga si Vera sa sofa, sinipa ang kanyang sapatos para makita ang makinis na mga binti at likod. Itinuro niya ang masahe na mantika sa ilalim ng coffee table. Masakit ang buong katawan ko. Tulungan mo naman akong magpamasahe. Nag-alinlangan si Marshall ngunit sa wakas ay umupo sa tabi niya. Naisip ni Vera na hindi siya papayag. Inaasar lang siya nito. Ang nakakagulat, pumayag talaga siya sa hiling niya. Pumikit si Vera at hindi na pinansin ang sumunod na nangyari. Kung talagang pinuntahan niya ito, okay lang sa kanya iyon. Katutubo niyang sinimulan ang pagtanggal ng butones sa likod ng kanyang pangitaas. Nang binuhusan ni Marshall ng langis ang kanyang likod at minamasahe para sa kanya, si Sarah ay bumungad sa pintuan, sinundan ni Talia at 4 na ahente mula sa Investigation Division Savino. Mabilis na ibinaba ni Vera ang kanyang palda para matakpan ang kanyang mga binti, mahigpit na niyakap si Marshall. Isinukbit niya ang kanyang jacket sa kanyang mga balikat at iritadong nagtanong, "Ano ang ginagawa ninyong lahat sa pagpasok sa ganitong oras?" Natigilan ang mga ahente sa nakitang nasa harapan nila, saglit na natigilan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagmamadali silang bumalik sa labas. "Marshall, magbihis na kayong dalawa." Sigaw ni Talia mula sa hallway. Sinulyapan ni Marshall ang gulong-gulong si Vera, nagkibit balikat. Well, nakita na nila ang lahat ngayon. Tumawa si Vera. So what if they did? It's not a big deal. Wala kaming ginawa. Ang problema ay ang aking reputasyon, bamantong hininga si Marshall, na malungkot na umiling. Marshall, ikaw ang J***. Tumalon si Vera mula sa sofa, kumuha ng throw pillow at hinampas siya nito. Hindi ako nag-aalala tungkol sa aking reputasyon, ngunit ikaw talaga ang nagsimula niyan. Pinagsamantalahan mo ako at nagpanggap na inosente. Pwede bang tigilan niyo na ang kakulaitan niyo? Pumasok ulit si Talia sa kwarto. Noon napansin ni Vera na nagpalit na ng kasuotang militar si Talia. Dala niya ang insignia ng 2 guhit at isang bituin sa kanyang balikat, na nagpapahiwatig ng kanyang ranggo bilang isang major. Sa kanyang nakamamanghang hitsura at kurba, ang uniforme ay nagpakita sa kanya na mas makapangyarihan at kapansin-pansin.
Sinulyapan ni Vera ang seryosong ekspresyon ni Talia, naglabas ng dila ng mapaglaro, at umupo sa tabi ni Marshall. Sumandal si Marshall sa sofa at walang magawa, Major Cross, walang humpay ka talaga. Gabi na. At sinundan mo ako hanggang dito. Matatapos na kaya ito? Baka may bagay ka sa akin. He quit. Bombs. I'll be blonde, you can live. I'm not interested, walang pag-aalinlangan niyang sagot. Nakakahiya. Sigaw ng isa sa mga kasamahan ni Talia, halatang nasaktan. Tamad na nagtaas ng kilay si Marshall, nakatingin sa lalaki. You're free to go, hindi ka welcome dito. Sarah, samahan mo sila palabas, please. Galit na sinugod ng lalaki si Marshall. Gayunpaman, isang malakas na kalabog ang umalangaw sa susunod na sandali nang siya ay bumagsak sa sulok ng pasilyo. Ang iba pang tatlong ahente ay agad na naghanda upang mamagitan. Pag-isipan mong mabuti bago ka kumilos sa harap ko, sabi ni Marshall na may ngiti sa labi. Kabanata 243 Soul Collector Dark Wolf. Mabilis na itinigil ni Talia ang kanilang pagsulong. Hindi nakita ng apat na bagong kasamahan na ito ang kakayahan ni Marshall, ngunit nakita ni Talia. Nakita niya mismo kung paanong kahit ang pinaka-elite na mga assassin ay natakot sa kanyang presensya, ang kanilang takot ay ramdam sa paraang hindi pa niya nakatagpo noon. Humakbang papalapit, naging malamig ang boses ni Talia. Ipinahayag niya, Marshall, nasa napakadelikadong sitwasyon ka ngayon. Nandito kami para protektahan ka. Bahagyang nanunuya si Marshall, isang nakakawalang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. I don't need your help. You should focus on protecting yourselves. Dahil dito, nakaramdam ng matinding galit si Talia at ang kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, ang isang malalim na pag-uusisa sa tungkol kay Marshall ay nagsimulang mabuo sa loob ni Talia. Kailangan niyang maunawaan kung sino siya at kung bakit 13 nangungunang mamamatay tao ang ipinadala upang patayin siya. Nagsimula siyang matyaga. Kanina sa Hotpot Haven, nakita mo na bukod sa mga assassin ng Hellclaw na pinupuntirya si MS Silva, may iba pang darating para sa iyo. Iminuwestro niya ang isang tenyente na opisyal sa tabi niya, na gumawa ng ilang mga litrato mula sa kanyang portfolio at inilagay ito sa mesa sa harap ni Marshall. Tingnan mo ang mga taong ito, udyok ni Talia. Lahat sila ay top-tier assassin sa most wanted list ng Interpol. Nagkibit-balikat si Marshall, halata ang kanyang kawalang interes. Ano ang kinalaman nito sa akin? Itinuro ng tinyente ang mga litrato sa mesa at mahinahong sinabi, nakatanggap kami ng confidential na katalinuhan na ang mga assassin na ito ay pumasok sa bansa na may layuning patayin ka. Napasinghap sina Vera at Sarah sa gulat. Pinindot ni Talia, itinuro ang isang larawan. Ang individual na ito ay kilala bilang Surgeon, ang nangungunang mamamatay tao para sa Coffer, Steel Vipers. Iyan ang lalaking pumatay sa Hotpot Haven, patuloy niya. Napatay niya ang halos 100 mayayamang individual at politiko sa nakalipas na 5 taon, hindi kailanman nabigo. Ngayon, ito, patuloy ni Talia, na tinitigan si Marshall, na may ekspresyon pa rin ng disdain. Itinuro ni Talia ang isang lalaki na may mga katangian ng isa mula sa Skola. Ang pumatay na ito ay ang numero 1 assassin mula sa kilalang organisasyon sa mundo, si Wolfshade. Siya ay tinatawag na Soul Collector. Ang kanyang pangalan ay Dark Wolf. Nasa Harmonfield na si Dark Wolf, nagbabadya niyang anunsyo. Tinawag siya ng mga tao na Soul Collector dahil kapag lumitaw siya, ang target ay parang patay. Kinakabahang hinawakan ni Vera ang braso ni Marshall, hindi niya maintindihan na nakuha niya ang atensyon ng isang nakakatakot na international killer. Parehas na naalarma si Sarah. Lumingon siya kay Marshall at nag-aalalang nagtanong, ano ang gagawin natin? Ang mga ahente ay nagpalitan ng tingin, ang kanilang mga ekspresyon ay may bahid ng paghamak. Naniniwala sila na kapag nalaman ni Marshall ang banta na ito, tuluyang mababawasan ang kanyang kayabangan. Ang Wolfshade ay dating isang malakas na puwersa sa mundo ng kadiliman, sabi ni Talia, naging seryoso ang kanyang tono. Naranggo sila sa mga pinakamapanganib na organisasyon ng assassin sa listahan ng hinahanap ng Interpol.
Kung hindi dahil sa isang maalamat na figure mula sa Draconia, si Wolfshade ay nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Sadly, that legend has been missing for many years now, she added wistfully. Kung naririto siya, ang mga nangungunang mamamatay tao na ito ay hindi kailanman maglalakas loob na tumuntong sa Draconia. Napansin ni Marshall ang paghanga at paggalang na kumikislap sa mga mata ni Talia habang binabanggit niya ang maalamat na figurang ito. Anong uri ng tao ang maaaring mag-utos ng gayong pagpipitagan mula sa isang kakilakilabot na gaya ni Talia? Kung sino man ako ay talagang pambihirang isang taong maaaring magtanim ng takot sa mga pinakapiling mamamatay tao sa mundo. Ayon kay Talia, naging malinaw na ang alamat na ito ay naglaho maraming taon na ang nakalilipas. Nahuli ni Talia na nawala ng pag-iisip si Marshall at malamig na sinabi, "Sa tingin mo ba, ang pag-target ng mga assassin na ito ay nag-iiwan sa iyo ng anumang pagkakataong mabuhay?" With a chilling smile, Marshall replied, "Kung ako nga ang target nila, then they have zero chance of living alive." Ang mga ahente na sumunod kay Talia ay hindi nasaksihan na pinabagsak ni Marshall ang ilang mga assassin kanina sa Hotpot Haven. Nang marinig ang matapang na deklarasyon ni Marshall ngayon, napuno ng paghamak ang kanilang mga mata. Alam na alam nila ang takot na maaaring idulot ng mga elite assassin na ito. Ang mga maalamat na mamamatay na ito ay nagpanatiling gising sa maraming bansa at sa kanilang mga puwersang panseguridad sa gabi. Gulat na gulat sa kanila ang walang kwentang salita ni Marshall. Gayunpaman, dahil nakita nila ang mga kakayahan ni Marshall, napagtanto nila na ang isang tao na tina-target ng mga mamamatay tao ay dapat na may kakaibang talento o may mahalagang katayuan. "Marshall, hindi ako nagbibiro sa'yo," sabi ni Talia na naiinis sa kanyang kawalang interes. "Kung hindi dahil sa mga utos mula sa itaas para protektahan ka, hindi na ako mag-aabala. I've seen much of your type before," patuloy niya, tumataas ang boses. "Sa una, parang ikaw. Pero kapag napalapit na ang mga assassin, ikaw ang unang sumigaw ng awa. Ang mga taong tulad mo ay kailangang matuto sa mahirap na paraan." Kumakabog sa galit ang dibdib ni Talia nang mawalan siya ng kontrol at sumigaw ng malakas. Bahagyang umawang ang bibig ni Marshall sa kanyang sinabi. Tinanong niya, "Kaya pinadala ka ng iyong mga nakatataas upang protektahan ako, at ipagmumura mo pa rin ako. Ikaw ang tunay na J** dito. Ikaw. Hindi ka man lang lalaki." Napahiyaw siya, nasumenya si Marshall. Naka-cross arms si Marshall, hindi nababagabag. "Paano mo malalaman kung lalaki ako o hindi? Ka." Nagsimulang mag-retort si Talia ngunit napatigil siya nang makita niya si Marshall na naghahanda para sa isang verbal spar. Napagtanto niya na ang pakikipagtalo sa isang tulad niya ay maglalagay lamang sa kanya sa isang dehado. Pumasok ang isang tenyente, sinusubukang ibalik ang kaayusan. "Mr. Ortega, please, let's keep calm. Ang aming katalinuhan ay nagpapahiwatig na mayroong isang malakas na puwersa na nagmamanipula sa mga internasyonal na mamamatay tao," paliwanag niya. "Naiulat na handa silang mag-alok ng $10 bilyong na pabuya para sa iyong pagpatay." "Ano?" Sabay na bulalas ni Sarah at Vera, nagulat. Ang isang $10 bilyong na pabuya ay maaaring magpagalit sa sinuman. Nanginginig sa gulat ang buong conference room. Maging ang mga ahente, na nakatanggap ng isang briefing tungkol dito, ay tumingin kay Marshall na may dilat na mga mata. May nag-aalok ng $10 bilyon para ipapatay siya. Anong uri ng kakilakilabot na mga gawa ang dapat na ginawa ni Marshall upang makuha ang galit ng gayong makapangyarihang mga anino? Nag-aalalang sinulyapan ni Sarah si Marshall at nagtanong sa mahinang boses, "Ano ang gagawin natin?" Parehong namangha si Vera, ngunit nang makita niya ang katahimikan sa mga titig ni Marshall, tumira ang kanyang puso. Naniniwala siya na walang sinuman sa mundong ito ang maaaring tunay na magtanim ng takot kay Marshall. Bahagyang tumawa si Marshall at nagtanong, "Ganun ba talaga kahalaga ang buhay ko?" Sumandal si Talia, seryoso ang ekspresyon. "Marshall, please take this seriously. This is no joke. Nakatanggap kami ng balita na ang 13 assassin na ito ay pumasok sa bansa. Nawala na sila sa grid.
Wala kaming ideya kung nasaan sila ngayon. Dahil sa lahat ng nangyari sa Hotpot Haven kagabi, malamang na lahat sila ay nakalusot sa Harmon Field. Iminumungkahi ng kasalukuyang katalinuhan na si Darkwolf ay napakalapit sa iyo. Ang Darkwolf ay lubhang mapanganib ang numero 1 sa listahan ng assassin. Ang pagpatay sa isang tao sa kanyang kalibre ay mangangailangan ng puwersang militar. Para sa iyong kaligtasan at sa iyong mga kaibigan, mangyaring makipagtulungan sa amin. Gagawin namin ang lahat para protektahan ka. Kayo lang. Tiningnan ni Marshall si Talia at ang kanyang team na may malamig na ngiti. No thanks. Mas mabuting bantayan mo ang sarili mo. Kung nandito talaga si Darkwolf, walang makakatakas sa inyo. Kabanata 244 na ano na naman ang ginagawa niya. Nakaramdam ng matinding galit si Talia sa sinabi ni Marshall. Parehong nagalit ang mga ahenteng kasama ni Talia dito. Gusto sana ni Talia na magpakita ng sense ang mayabang na lalaking ito kung hindi siya nakauniforme. Huminga ng malalim, nagawa ni Talia na pakalmayan ang sarili. Nakatanggap siya ng utos na imbestigahan ang insidente na kinasasangkutan ng mga nangungunang assassin sa mundo na nagtangkang kunin si Marshall. Ang pangunahing focus niya ay ang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Marshall sa halip na tiyakin ang kanyang kaligtasan. Sa kaibuturan niya, naiintindihan niya ang bigat ng sitwasyon. Sa pagharap sa mga piling pumatay, siya at ang kanyang koponan ay nakaramdam ng matinding kawalan ng katiyakan. Wala siyang ideya kung ilang backup agent ang ipinadala para tulungan siya. Kung sila ay nasangkot sa gulo na ito, kalimutan ang tungkol sa pagprotekta kay Marshall. Kung haharapin nila ang mga assassin na ito, makakalabas pa kaya siya at ang kanyang team ng buhay? Dapat na kayong lahat ay umalis na. Kailangan na nating magpahinga, sabi ni Marshall, hinayla si Vera palapit ng muling hinarap ang nag-aalalang si Talia. Nararapat bang magtagal ka dito sa ganitong oras? Patuloy niya, nakakawalang bahala ang tono niya. Kahit na sumusunod ka sa mga utos, hindi ito nagbibigay sa iyo ng karapatang salakayin ang aking personal na espasyo. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkataranta, tumayo si Sarah, sinusubukang i-defuse ang sitwasyon. Officers, Mr. Ortega and Ms. Silva need their rest. Please leave, she urged. Muling nag-alab ang galit ni Talia. Marshall, alam kong bihasa ka, ngunit paano mo magagawang harapin ang napakaraming makapangyarihang mamamatay tao ng mag-isa? Nasa lantad ka, habang ang mga mamamatay tao na ito ay nakatago sa mga anino. Kahit gaano ka kahusay maghanda, palaging may sandali ng kahinaan. Mangyaring makipagtulungan sa amin kung gusto mong manatiling ligtas. Hindi interesado si Marshall na ituloy ang usapan. Nang hindi man lang itinaas ang kanyang ulo, iniwas niya ang mga ito, senyales na umalis na sila. Kumulo ang pagkadismaya ng mga nasasakupan ni Talia. Lumapit ang isa sa mga tinyente at ibinagsak ang kamay sa coffee table, dahilan para matamba ang isang tasa at mabasag sa sahig. Ang yabang mo talaga, sigaw niya. May ideya ka ba kung gaano mo pagsisisihan ang pagtanggi sa aming proteksyon? Tumaas ang isang kilay ni Marshall at tinuro ang tenyente. Inutusan niya, linisin mo ang kalat na iyan. Ang tasa ko ay nagkakahalaga ng $200. Magbayad ka at lumabas ka. Sa *M ka. Nanginginig sa galit ang tenyente. Mabilis na sumingit si Sarah, please calm down, officers. Ako na ang bahala dyan. You should comply with Mr. Ortega, request, pay up, and leave. Mr. Ortega needs to rest, she reiterated. Nangangatog ang ngipin ni Talia sa frustration. Fine. I'll inform my superiors. Wala nang magsasayang ng oras sa kalokohan mo. Tinuro niya ang tenyente at nagutos, ilipat mo siya ng $1,000. Fair na. Habang papalabas si Talia at ang kanyang team, hindi napigilan ni Marshall ang pagkibot ng bibig. Kung nasangkot sila sa gulo na ito, baka hindi na nila makita ang banta na darating bago pa huli ang lahat. Ang pagsabi niya sa kanila na umalis ay ang pagligtas sa kanilang asterisk sa. Dapat silang magpasalamat, ngunit kumilos sila na parang sila ay higit sa lahat. Dahil lamang sa may hawak silang ranggo ay hindi sila naging makapangyarihan. Walang tunay na kakayahan,
Ang katayuan ay walang kahulugan. Ring. Tumunog ang phone ni Vera. Isang tawag sa WhatsApp mula kay Alice ang lumabas sa screen. Natarante si Vera dahil pasado 2:00 na ng madaling araw. Bakit siya tatawagan ni Alice ng ganitong oras? Alice, gising ka pa? Tanong ni Vera. Humikab si Alice at sinabing, hindi naman. Kagagaling ko lang sa bar kasama ang isa sa mga kaibigan ni Zachary. What's up, Alice? Why call me so late? Tanong ni Vera. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi ni Alice, Vera, sa loob ng ilang araw, magkakaroon na kami ni Zachary ng seremonya ng engagement. Mabilis na sinulyapan ni Vera si Marshall, na nanatiling naka-absorb sa kanyang telepono. Huminga siya ng malalim, sumagot siya, congratulations, Alice. Kung may kailangan kang gawin, ipaalam mo lang sa akin. Napabuntong hininga si Alice. I want to find a better venue for the engagement. Zachary has suggested a few hotels, but I'm not satisfied with any of them. I was hoping we could rent a luxurious villa to host the ceremony. It would be more prestigious that way. Considering it's a once-in-a-lifetime event, I want it to be grand. Isang marangyang villa. Napaisip si Vera. Anong klaseng villa ang kayang tumanggap ng napakaraming bisita? Ilang bisita na ba ang naimbitahan mo? Well, dapat galing sa Donspire Heights Estates, Area 1, sagot ni Alice. Narinig ko kay Raymond na ang mga villa sa Area 1 ay halos estate. Kung gaganapin namin ang seremonya ng pakikipag-ugnayan doon, ito ay ganap na kahanga-hanga. Napatigil si Vera, nagulat. Area 1's villa. 5 lang ang luxury villa sa Donspire Heights Estates, all inhabited by untouchable big shots. Ni hindi nakikita ng mga ordinaryong tao ang mukha nila. You want to hold your engagement there. Biglang pumasok sa isip ni Vera kung ano talaga ang hinahangad ni Alice. Gaya ng inaasahan, nagpatuloy si Alice, kanina, pinadala mo sa akin yung mga magagandang larawan ng Donspire Heights Estates. Akala ko nagbibiro ka. Pero noong ipinakita ko kay Raymond, kinumpirma niya na ang mga larawang iyon ay mula sa Area 1. Hindi siya sigurado kung saang partikular na villa galing ang mga iyon, pero sinabi mo sa akin na nasa top-tier villas ka. Ngayon tumatawag ako para itanong kung totoo ba ang sinabi mo. Muli namang sinulyapan ni Vera si Marshall na nag-i-scroll pa rin sa kanyang telepono at nag-isip na sumagot, oo, totoo. Sinabi ko na yan sa'yo noon, pero hindi ka naniwala. Tumawa si Alice. Kung ganoon, ang ganda. Pero sigurado ako na hindi kay Marshall ang villa. Vera, tell me, are you being supported by some big shot? Sinadya mo bang i-claim na kay Marshall ang villa? Natigilan si Vera, isang pilyong kaisipan ang namumuo sa kanyang isipan. Siguro ako, Alice. Ano ang punto mo? Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagtanong si Alice, Vera, maaari mo bang hilingin sa iyong kaibigan na pahiram sa amin ang villa na iyon ng kalahating araw? Tumingin si Vera kay Marshall, isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ito ay talagang magiging isang nakakaaliw na kalokohan. Hininaan niya ang kanyang boses, sinabi niya sa telepono, Alice, sasabihin ko sa iyo na ang villa ay kay Marshall. Maaari mong hilingin sa kanya ng direkta na hiramin ito. May history kayong dalawa. Kung hiramin ang villa para sa isang maikling panahon para sa seremonya ng kasal, hindi kanya dapat tanggihan. Para kay Marshall, walang espesyal ang villa na iyon. Sa amin, parang hindi maabot. Pero kay Marshall, isa lang itong ordinaryong lugar. Sa kabilang dulo, bumantong hininga si Alice. Vera, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong ipagmalaki si Marshall sa tuwing babanggitan mo siya. Alam ko kung ano ang sinusubukan mong gawin. Kahit anong pilit ni Marshall na kalimutan ako, hinding-hindi ko siya matatanggap. I'm already engaged to Zachary. Kahit bilyonaryo si Marshall, hindi ako magiging interesado. Tsaka loser lang siya na nabubuhay sa panloloko sa mga babae tulad nina Shirley at Daphne. Yung villa sa Area 1. Hinding-hindi siya makakatapak doon. Anong klaseng big shot ang mabubuhay sa ganoong eksklusibong lugar? Hindi lang ito tungkol sa pera.
Kinakatawan din nito ang hindi mahahawak ang katayuan ng mga piling tao ng Harmonfield. Kahit ang ama ni Mayor Wright ay hindi maaaring manirahan doon, kaya ano ang karapatan ni Marshall? Wala man lang siyang kwalipikasyon para maging aso sa estates. Pagod na pagod si Vera para makipagtalo pa. Sabi niya, sige, Alice, kung hindi ka naniniwala sa akin, kalimutan mo na ito. Iniisip niya kung ano ang mararamdaman ni Alice kapag nalaman niya sa araw ng engagement na kay Marshall talaga ang Villa. Alice, titignan ko lang kung makahiram ako. Kung may balita ako, bukas ng tanghali. Parang excited si Alice mula sa kabilang dulo ng telepono. Sabi niya, Vera, kung matutulungan mo akong mahiram ang Villa na iyon, babayaran kita. Ngumiti si Vera at sinabing, hindi ko kailangan ng reward. Makita lang kitang masaya ay masaya na ako. Ngunit gusto kong ipaalala sa iyo sa huling pagkakataon. Bagay. Kung nalaman mo na si Marshall ay hindi kasing halaga ng iniisip mo, ngunit sa halip ay mas makapangyarihan at mas mataas pa ang katayuan kaysa sa gusto ng mga tao. Daphne, Drake, at Ryger, pagsisisihan mo ba? Tawa ng tawa si Alice at sinabing, I'll never regret it. Marshall will never amount to anything. Gusto kong maging reyna tulad ni Daphne, hindi makasama ang isang lalaking tulad ni Marshall, na walang ambisyon. Hindi man lang tayo galing sa iisang mundo. Sige, Vera, huwag mo nang uulitin ang isang tulad ni Marshall. Ang iniisip ko pa lang siya ay nagkakasakit na ako. Bahagyang umawang ang bibig ni Vera. Okay, hindi ko na siya babanggitan. Alice, ikaw na mismo ang nagsabi. Kung ako ang mapunta kay Marshall, huwag kang magsisi. Humalaklak si Alice at sinabing, ayoko. Kung talagang magkakasama kayong dalawa, pagpalain ko kayo. Paano kung siya talaga ang may-ari ng Villa na iyon? Hindi ka pa rin magsisisi. Tumayo si Vera at pumunta sa bintana, mahinang nagsalita. Hindi kailanman. Mariing sagot ni Alice. Binaba ni Vera ang tawag at bumaling kay Marshall, isang maningning na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Marshall. Lumapit ito sa kanya, nakangiting nakatingin sa mga mata nito. Natigilan si Marshall, nagulat sa tusong ngisi sa mukha ni Vera. Naguguluhan siya. Ano na kaya ang ginagawa ng babaeng ito ngayon? Anong nangyayari? Ang mapupulang labi ni Vera ay sensual na umawang habang sinasabi, may gusto akong hiramin sa iyo. Si Marshall ay likas na hinigpitan ng kanyang mga binti, nadama ang isang pakiramdam ng pag-iingat, habang pinagmamasdan niya ang kanyang matinding titig. Anong gusto mong hiramin? Haha! Tumawa si Vera, nakasandal para halikan ang noo niya. Gusto kong hiramin ang Villa mo ng ilang araw. Kabanata 245 Marion Club. Casual na inabot ni Marshall ang access card kay Vera at sinabing, here you go. Napangiti si Vera sa kanyang pagkabukas palad. Hindi mo man lang ako tinanong kung ano ang kailangan ko sa Villa. Iniabot mo lang sa akin ang card. Stretching lazily, Marshall replied, isang Villa lang. Kung kailangan mo, then go ahead. Why bother asking your reason? You could stay there forever if you want. Ano ang malaking bagay? Huminto muna si Vera bago humagalpak ng tawa. Ang ganitong mga bastos na pangungusap ay klasikong Marshall. Napag-usapan niya ang tungkol sa isang Villa na nagkakahalaga ng bilyon na para bang ito ay isang regular na bahay. Casual niyang sinabi na sa kanya ang manghiram, at ang puso niya ay lumaki sa tuwa. Ngunit ang kuryosidad ay gumapang sa kanya. Nanatiling nababalot ng misteryo ang pagkakakilanlan ni Marshall. Isang bagay ang tiyak, na si Marshall ay isang makapangyarihang figure, isang nakatagong titan. Natarante si Vera kung paano iginiit ni Alice na siya ay isang nobody, isang ordinaryong tao. Bulag ba ang mga Miller at Alice sa katotohanan? Paano nila mabibigo na makita ang kahangahangang figure ni Marshall? Sa Harmonfield, ang mga maimpluwensyang figure mula sa underworld at elite ay nagpakita kay Marshall ng lubos na paggalang. Si Shirley at Daphne, dalawang babaeng maladyosa, ay trituhin si Marshall na parang isang master, yumuko sa kanyang bawat kapritsyo. Itinuring nila siya ng may paggalang na nakalaan para sa isang hari. Ngunit naroon si Alice at ang mga hanggal na iyon mula sa mga Miller,
na nagpaparada sa paligid na nagpapahayag na sila ay nasa ibang antas mula kay Marshall, na nagsasabing sila ay mga piling miyembro ng mataas na lipunan. Hindi nila alam na ang kanilang kayamanan ay walang halaga sa isang tulad ni Marshall. Alice, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang murahin si Marshall? Haha. Nakakatawa naman. Natawa si Vera sa sarili, nakakatuwa ang iniisip. Si Marshall, pinagmamasdan ang nakakalokong ngisi ni Vera. He pouted and said, "Vilya lang naman. Ganon ba talaga ka-excited? Magpahinga ka na, uuwi na ako." Natigilan si Vera at nagtanong, "Ano? Late ka na aalis?" Tumango si Marshall, kinuha ang kanyang jacket. Vera pouted, "Hindi kita kakainin dito." Nagkibit balikat si Marshall at sinabing, "Siguro hindi, pero who knows. Anyway, matulog ka na. Bye." Bago pa makasagot si Vera ay nawala na siya ng walang bakas. Galit na inapakan ni Vera ang kanyang paa. Yung J*Earth na yun. Ayaw niya ba talaga akong makasama? Pumasok si Sarah sa kwarto na nakataas ang isang kilay. "Vera, anong nangyayari sa inyong dalawa? Ngayon ka lang naging matalik, na para bang ikaw ay..." Putol ni Vera, binutukan si Sarah. "Shut it. Wala namang ganyanan. Nakiusap lang ako sa kanya na tulungan niya akong magpamasahe." "Masahe? Halos habarin mo ang sarili mo. Sinong niloloko mo?" Pang-aasar ni Sarah na kinurot ang malambot na hita ni Vera. Inis na inis si Vera para pakialaman. The more she explained, the measure it got. Mas madaling hayaan si Sarah na isipin kung ano ang gusto niya. "Nagseselos ka ba o ano?" Ang mga mata ni Sarah ay kumikinang sa tuwa. Talagang nagseselos. Isang beses lang makisama sa kama sa lalaking tulad ni Marshall ay sulit na. Mapaglarong sinipan ni Vera ang bilugan na likod ni Sarah. She teased, "Ikaw at ang landi mo. Baka kailangan kitang bantayan. Or else, before I know it, baka tumakbo si Marshall kasama ka." Tumawa si Sarah, "Mag-ingat ka dyan." Hahaha. Honestly, Vera, akala ko dati ordinary guy lang si Marshall, pero ngayon sobrang misteryoso na ng pakiramdam niya. Nakita mo ba ang mga kahangahangang sundalong iyon? Talagang pumunta sila para protektahan siya. Vera, alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Marshall? Mula sa paraan ng pagsasalita ng mga sundalong iyon, parang hinahabol siya ng mga nangungunang asasin sa mundo. Si Marshall ba ay isang uri ng sobrang kriminal? Tumawa si Vera at sinabing, "Nag-o-overthink ka. Kung siya ay isang internasyonal na kriminal, ang pulisya ng Draconia ay nahuli na siya ngayon. Bakit siya pa rin? I need to sleep now. I can't keep chatting nonsense with you." Pagkaalis ni Sarah, pinaglaruan ni Vera ang access card. Bigla niyang napagtanto na dadalhin lang siya ng card sa gate ng Dawnspire Heights Estates. Kinakailangan ng Area 1 ang biometric identification. Kung hindi ipinasok sa system ang kanyang mga detalye, hindi siya makakalagpas, kahit na may hawak na card. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at nagtanong, "Marshall, binigay mo sa akin ang access card, pero hanggang sa paligid lang ng Villa ang mararating ko. Hindi talaga ako makakapasok." Si Marshall, nakalalabas lang ng Silva Tower, ay sumagot, "Nako, nakalimutan ko na iyon. Pumunta ka sa opisina ko bukas ng tanghali, at tutulungan kitang ipasok ang iyong impormasyon sa Villa." Napangiti si Vera nang marinig ang sagot ni Marshall. She asked, "Hindi ka ba nag-aalala na baka lumipat lang ako sa Villa mo at hindi na umalis? Kung ganoon ay huwag kang umalis. Ano ang dapat ipag-alala?" Walang pakialam na sabi ni Marshall. "Ito ay isang malaking villa. Kung gusto mo, manatili." With that, binaba na niya ang tawag. Narinig ni Vera ang dial tone at bumulong, "That J*Earth. Can't he say more thing?" Sa kabila ng lahat, masaya ang kanyang kalooban. Matapos lumabas sa Silva Tower, sinuri ni Marshall ang mensaheng natanggap niya mula sa dark web. Isinulat nito ang Harmonfield Boulevard, ang Marion Club ng West Sea Area. Isang imahe ng ulo ng itim na lobo ang kasama sa mensahe. With a light chuckle, he muttered, "Haha. Dark Wolf, tonight is the last night of your life." 2:30 ng umaga,
Ang Harmonfield ay abala sa nightlife, lalo na sa Rich Street sa West Sea area. May tato na itim na ulo ng lobo sa kanyang palso, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang malayang naglalakad sa simoy ng hating gabi. Ang kanyang mga tampok ay may mga natatanging katangian na pag-aari ng isang residente ng skola, isang katamtamang katawan na may maputlang balat. Ang kanyang malalobo, nagbabala na mga mata ay pinagmamasdan ng karamihan ng mga kababaihang kakaunti ang pananamit. Ang lalaking ito ay ang Soul Collector, Dark Wolf, ang numero 1 assassin ng killer organization na kilalang-kilala sa mundo, si Wolfshade. Bagamat mukhang casual siyang naghahanap ng kagandahan, sa loob-loob niya ay napuno siya ng tensyon. Binigyan siya ni Wolfshade ng misyon na pasukin ang Draconia at patayin ang kasumpa-sumpa na si Divine Drakebane. Ito ay isang mataas na panganib na misyon para sa kanya at sa organisasyon, isang pinakahihintay na hamon. Matapos magsinungaling sa loob ng maraming taon, natagpuan ni Dark Wolf ang underground na mundo ng mga assassin na medyo dayuhan sa kanya. Para paghandaan ito, natapos niya ang 2 high-profile na trabaho sa Northern Asia bago pumunta sa Draconia. Tiwala siya sa kanyang kakayahan. Ang mga taon na ginugol sa malayo sa ilalim ng lupa ay nangangahulugan na marami siyang narinig tungkol sa mga kahanga-hangang pagsasamantala ni Divine Drakebane. Siya ang kinikilalang pinakamalupit na manlalaban sa mundo ng kadiliman. Sa ngayon, walang makapangyarihang assassin o organisasyon ang nakapagpabagsak sa kanya. Kagabi, nasaksihan ni Dark Wolf si Marshall na nagpapakita ng kanyang kakaibang kakayahan mula sa malayo. Nakaramdam siya ng kirot na takot sa pagpaslang na ito. Tinalo ni Marshall ang isang international-level assassin gamit ang wala pang 10% ng kanyang lakas. Ang kaisipang ito ay nagtagal sa isipan ni Dark Wolf. Ang impormasyon mula sa punong tanggapan ni Wolfshade ay tila ibang-iba sa Marshall na kanyang nakatagpo. Isang kurap ng takot ang bumalot sa kanyang puso, isang pakiramdam na hindi pa niya nararanasan simula nang simulan ang kanyang karera. Ang kanyang instincts ay nagbabala sa kanya na ang pagtatangka na pumatay kay Divine Drakebane ay hindi magtatapos ng maayos. Habang ninanamnam niya ang malamig na simoy ng hangin sa gabi, at pinagmasdan ang mga nakakaakit na babae sa paligid niya, si Dark Wolf bigla nakatitig sa kanya ang malamig na tingin. Mula sa isang maikling distansya, pakiramdam niya ay unti-unting lumalapit sa kanya ang isang mabangis na hayop. Ito ay si Divine Drakebane. Itinuon ni Dark Wolf ang kanyang isip, hinahanap ang 2 nagbabantang presensya na paparating sa kanya. Napakalakas ng layunin ng pagpatay. Ngunit sa isang iglap, napangiti siya, kumislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Divine Drakebane lang yan. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang mga alamat ng Divine Drakebane sa mundong ito. Ako ang Assassin King. Ang iyong buhay ay magtatapos sa aking mga kamay, Divine Drakebane. Biglang lumingon si Dark Wolf, sumulyap sa likod niya, pagkatapos ay nawala sa nakakabighaning mga anino ng mga neon lights. Sinusubukang tumakbo. Si Marshall, na naglalakad na sa West Street, ay napangiti sa loob. Dark Wolf, ngayong nandito ka na, hindi ka na aalis. Ang underground na mundo ng mga assassin ay hindi na muling makikita ang Soul Collector. Sa kabila ng pagiging nangungunang mamamatay tao sa mundo na may hindi mabilang na mga pagpatay at tinaguri ang Assassin King, hindi mo dapat ako pinag-cross ang landas. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, dahan-daang naglakad si Marshall sa mataong distrito ng nightclub. Kahit na sa huling oras na ito, ang West Street ay nagninangas pa rin sa mga ilaw at ingay. Maraming nightclub ang nakahanay sa kalye, kung saan ang mga babaeng kulang sa pananamit ay isang pangkaraniwang tanawin. Matapos maglakad ng kaunting distansya, ilang mga kabataan at magagandang babae ang lumapit, sabik na makipag-chat sa kanya. Binaliwala sila ni Marshall ng lubusan, patuloy na nag-navigate sa masiglang distrito ng club, hinahanap ang pabango ni Dark Wolf sa karamihan. Ang nakakasilaw na mga ilaw ng mga nightclub sa West Sea ay nagpapaliwanag sa kalye sa makulay na mga kulay, na nagbibigay diin sa matangkad na figure at gwapong mukha, na nagbibigay sa kanya ng kakaibang presensya. Bombs! Siya ay nagpakita na parang anghel na naglalakad mula sa malawak na kailaliman ng mabituing dagat,
na nakakuha ng atensyon ng isang grupo ng mga kabataang babae na ang puso ay tumibok sa nakita. Napatingin si Marshall sa pinakamarangyang nightclub sa lugar ng West Street, ang Marion Club. Ayan na. Pumasok siya sa Marion Club, kung saan dumagsa sa kanya ang isang pulutong ng mga kaakit-akit na babae. Nang hindi kinikilala ang sabik na mga panliligaw, pumasok si Marshall sa Grand Hall ng club. Ang Marion Club ay ang pinakamagastos na nightclub sa West Street, na puno ng marangyang palamuti at nakakasilaw na mga ilaw. Makapal ang hangin sa mapang-akit na tunog ng musika, na parang mga alon na bumabalot sa mga bisita. Napuno ng tawanan, masiglang daldalan, at nakakaakit na pabango ang bulwagan. Pag-navigate sa mataong pulutong sa bulwagan, si Marshall ay direktang lumipat sa loob, na sinusubaybayan ang presensya ni Darkwolf. Natukoy na niya ang kinaroroonan ni Darkwolf na sa ikalawang palapag siya. Kinukumpirma ang posisyon ni Darkwolf, nagpatuloy si Marshall ng mas malalim sa club. Habang papalapit siya, natural na naghihiwalay ang mga kumpol ng mga tao, na nagpapahintulot sa kanya na umakyat sa hagdan sa gitna ng nagtatakang mga tingin ng mga lalaki at babae. Pagdating sa ikalawang palapag na bar, nilibot ni Marshall ang paligid. Doon, nakita ni Marshall si Darkwolf na nakaupo sa malapit na mesa.